Isang araw, isang matandang babae ang nakatagpo ng isang sanggol na iniwan sa kanyang pintuan. Nang hindi mag-atubiling, inalagaan siya at pinalaki bilang kanyang sariling anak, binigyan siya ng lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na kailangan niya. Lumipas ang mga taon at ang batang lalaki ay naging isang binatang puno ng buhay at sigla. Ngunit isang hindi inaasahang isyu sa kalusugan ang nagdala sa kanya sa pangangailangan ng operasyon. Nang magsimula ang nurse sa pre-operative examination, nahulog siya sa isang nakakagulat na revelasyon. Isang bagay na magpapahintulot sa matandang babae na mawalan ng ganap na pagkabigla. Ang kanyang natuklasan ay magbabago ng lahat ng iniisip niya tungkol sa batang pinalaki niyang parang sarili niyang anak. Sa isang tahimik na hapon sa puso ng Amerika, naglalakad si Ricardo sa isang alikabok na daan patungo sa kanyang tahanan na nakalimutang tinatamaan ang mga bato habang naglalakad. Ang kanilang bahay ay payak ngunit puno ng init, lalo na dahil sa kanyang ina, si Romina, na ang presensya ay laging nagpaparamdam na parang bahay. Bawat hakbang na ginawa niya ay nagpapalabas ng maliliit na ulap ng alikabok na sumasalamin sa hindi pagkakasya na nararamdaman niya sa loob. Nang lapitan niya ang lumang kahoy na bakod na naghihiwalay sa kanilang maliit na ari-arian, napansin ng mga sirang boards, mga bagay na paulit-ulit na iniiwasan ng kanyang ina na ipagawa sa kanya. Kaya pala napansin mo na ang bakod, tinawag ni Romina na may isang maasahang tinig. Siguro ngayon ay aamin ka na panahon na para ayusin ito, hindi ba? Si Ricardo ay huminga ng malalim, hindi na lumingon. Sige, kasi syempre, ang bakod ang pinakamalaking problema sa buhay natin ngayon, hindi ba, inay? Siguro, kung hindi ka lang mag-alala sa mga hitsura at mag-focus ka sa mga totoong problema, maiintindihan mo kung ano ang mga tunay na isyu. Lumapit si Romina, ang mga alalahanin ay makikita sa kanyang muka. Hindi tungkol sa bakod, Ricardo. Ang importante ay matutunan ng responsibilidad, ang pag-aalaga sa ating tahanan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon. Sinubukan niyang magsalita ng matatag, pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang lumalalang emosyonal na agwat sa pagitan nila. Inalog ni Ricardo ang kanyang ulo. Ang boses ay matalim sa pagtanggi. Mahahalagang aral? Gusto mong sabihin na sunod-sunod na lang sa mga utos, hindi nagtatanong? Yan ba ang gusto mong gawin ko? Basta sumunod na lang nang hindi iniisip ang sarili ko? Naramdaman ni Romina ang pamilyar na sakit sa kanyang puso. Hindi, Ricardo. Ang itinuturo ko sa iyo ay maging responsable, mag-alaga ng isang bagay. Pero parang ang bawat salita ko, lumalayo ka pa ng lumalayo. Ang kanyang boses ay nanghina ng kaunti na parang ang mga emosyon ay hindi na kayang itago. Saglit na nag-atubili si Ricardo, naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang matigas na posisyon ay humupa ng kaunti, ngunit halos agad na kumontrol ulit ang kanyang pride. Siguro lumalayo ako kasi wala nang para sa akin dito. Siguro naghahanap ako ng isang bagay na hindi kayang ibigay sa akin ng bahay na ito, ng buong buhay na ito. Pagkasabi niya nito, iniwasan niya ang kanyang ina, iniiwan siya na nakatayo, nag-iisa sa kanyang mga iniisip at ang tahimik na sakit ng makita ang anak na unti-unting lumalayo, hindi lang sa distansya, kundi pati sa puso at espiritu. Kinagabihan, nagpunta si Ricardo sa bayan upang makipagkita sa mga kaibigan. Lumipas ang mga oras at habang ang araw ay nagsisimula ng magtakip silim, nagbalik siya sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang bagong asintahan na si Angelina, isang batang babae na may lakas ng loob at tiwala sa sarili.
Ang buhok nito ay maluwag na dumadaloy sa kanyang mga balikat at ang mga damit niya ay malayo sa konserbatibong estilo ng kanilang maliit na bayan. Mayroon siyang enerhiya na parang hindi siya alintana sa opinyon ng iba at iyon ay nagpapatingkad pa sa kanyang presensya. Nang malapit na sila sa bahay, tiningnan ni Angelina si Ricardo nang may ngiti at may pagmamalaki. Hindi ko na kayang hintaying makita ang mukha ng nanay mo. Sigurado akong hindi niya inisip na magdadala ka ng katulad ko sa bahay. Pabirong sabi niya. Sumagot si Ricardo ng maliit na ngiti. Isang bahagi sa kanya ang natuwa sa ideya ng pagpapasigla sa mga bagay-bagay, ng pagpapakilabot sa kanyang ina. Ngunit may ibang bahagi sa kanya na tahimik at mahirap aminin na nag-aalala sa posibleng alitan na susunod. Makaligtas siya, bulong niya. Huwag mo lang maging ikaw masyado, okay? Isang walang kwentang pakiusap, alam niyang wala siyang karapatan na hilingin kay Angelina na magbago. Pagpasok nila sa bahay, agad na naramdaman ng enerhiya ni Angelina. Inay, ito si Angelina, ipinakilala ni Ricardo. Ang tinig ay may kasamang pagtutol at kaunting pagkapagod. Galing siya sa syudad, sana magkasundo kayo. Tumigil si Romina sa pinto ng kusina, tumingin kay Angelina na may isang saglit na paghanga. Mabilis na pumasok sa isip ni Romina na may hindi tama sa batang ito. Ang mga kilos, ang ugali, ang paraan ng pagpapakita ng lakas. Wala siyang duda na troublemaker ang batang ito, ngunit pinilit niyang maging magalang at mahinahon. Nice to meet you, Angelina. Hindi ko alam na may bisita tayo ngayong gabi. Nagpatuloy si Angelina sa pagsasalita. Oh, huling minuto lang. Alam mo na, walang plano, buhay lang. Nagsuot siya ng formal na hindi alintana na parang siya ang may-ari ng bahay. Naramdaman ni Romina ang kakulangan sa paggalang. Lahat ng salita, lahat ng kilos ay tila isang hamon. Tinanggal ang malalim na buntong hininga at inanyayahan si Ricardo. Ricardo, pwede ba tayong mag-usap sa kusina? Sa kusina, hindi na nag-aksaya ng oras si Romina. Ricardo, palagi ko nang iginagalang ang iyong mga desisyon kahit hindi ko ito nauunawaan. Pero ang magdala ng isang katulad ni Angelina dito na walang abiso at kung paano siya mag-asal ay nakababahala. May kahalong hinagpis at pangamba sa kanyang tinig. Tinutulan ni Ricardo ang kanyang mga braso handang magdepensa. Iba si Angelina, inay. Naiintindihan niya ako. Alam niya kung paano maging trapiko, kung paano hanapin ang higit pa sa boring na buhay. Ginagawa niya akong buhay na muli. Ang mga salita niya ay puno ng paninindigan, ngunit mas naglalaman ng pagiging hindi kontento sa kanyang kasalukuyang buhay. Naghinaw na malalim si Romina na pagtanto na ang tunay na laban ay hindi lang tungkol kay Angelina. Ito ay tungkol sa mas malalim na bagay. Ang lumalaking kagustuhan ni Ricardo na makawala upang matanggal ang mga tanikala ng buhay na nagtatangi sa kanya. At iyon, higit sa lahat, ang pinakanakakatakot sa kanya. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka, Ricardo. Pero gusto ko rin na maging ligtas ka at gumawa ng mga tamang desisyon, sabi ni Romina. Ang boses ay puno ng taos-pusong pag-aalala. Mukhang itinuturing ni Angelina ang lahat bilang laro nang hindi iniisip ang mga magiging epekto at maaari itong magdala ng problema. Tinitigan niya si Ricardo. Umaasa na makikita niya ang isang pahiwatig ng pag-unawa. Tinitigan ni Ricardo si Romina, ang pagkabigo ay nararamdaman sa ilalim ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya hindi siya kailanman mauunawaan ng kanyang ina. Inay, hindi mo maintindihan. Kapag kasama ko si Angelina, dito ko lang talaga nararamdaman ang sarili ko. Walang paghusga, walang limitasyon. Iyon ang kailangan ko, sabi niya. Ang boses ay puno ng desperadong paghahangad para sa kalayaan at pagtanggap.
Pinanood ni Romina ang kanyang anak, ang puso niya ay masakit sa lumalaking agwat sa pagitan nila. Alam niyang ang pagtatalo ay magpapalayo lang sa kanya, ngunit ang manahimik ay parang pagsuko sa isang bagay na hindi pa siya handang tanggapin. "O sige, Ricardo," mahinahong sagot niya, "mag-ingat ka. At anuman ang mangyari, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Huwag mong kalimutan kung sino ka at kung saan ka nagmula." Nilaplap niya ng isang malumanay na halik sa noo ni Ricardo, umaasang masabi nito ang lahat ng hindi kayang iparating ng mga salita. Sa sala, si Angelina ay abala sa pagtingin sa mga dekorasyon. Ang mga daliri ay dumadaan dito ng walang pakialam. Sinikap ni Romina na mapanatili ang kapayapaan at nagbago ng tono upang maging mas maasikaso. "Angelina, sana mag-enjoy ka dito. Ricardo, bakit hindi mo siya pakitaang maglibot sa bayan bago maghapunan?" Suhestyon niya, umaasang makakakita ng kahit kaunting kasunduan. Tumayo si Angelina, isang tiwala ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. "Gusto ko sanang makita kung ano ang maiaalok ng bayan na ito. Tara na, Ricardo, oras na," sabi niya. Hinahatak ang kamay ni Ricardo na hindi nakaligtas sa mata ni Romina. Saglit, may isang kakaibang ekspresyon na tumawid sa mukha ni Angelina, isang uring pag-aalala na lampas sa simpleng kasiyahan, ngunit hindi ito kayang ipaliwanag ni Romina. Habang hinahatak ni Angelina si Ricardo palabas ng pinto, biglang huminto si Ricardo. Luminga siya at ginawa ang isang bagay na lubos na nagulat kay Romina. Hinalikan siya nito sa noo. Bihirang mangyari ito, kaya bihirang nagyeyelo si Romina, naguguluhan sa hindi inaasahang yakap. "Mag-ingat ka, inay," mahina ang bulong ni Ricardo sa balikat niya. Tahimik ang kanyang boses, ngunit mayroong isang bagay dito, isang bigat na hindi kayang ipaliwanag ni Romina. Parang hindi lang simpleng paalam, kundi isang pamamaalam. Tapos parang naalala niya ang isang bagay, nagmamadaling pumasok si Ricardo sa kanyang kwarto. Ang tunog ng zipper at ang kaluskos ng mga gamit ay sumira sa katahimikan ng bahay. Si Romina ay nag-alala at sundan siya. Huminto sa pintuan ng kwarto habang nakita siyang nagmamadaling naglalagay ng mga damit sa isang backpack. Ang puso ni Romina ay mabilis na tumibok. "Ricardo, anong ginagawa mo?" tanong niya. Sinusubukang maging kalmado ang boses. "Bakit ka nagbabakasyon? Ang sinabi ko lang ay maglakad-lakad sa bayan. Hindi mo kailangan ng lahat ng iyon." Medyo nataranta si Ricardo, ngunit agad na itago ang kanyang sorpresa. Isinara niya ang bag at humarap sa kanyang ina, nagsikap magmukhang hindi apektado. "Wala yun," sabi niya, ang tono ay pilit na magaan. "Naisip namin ni Angelina na mag-camping kami ngayon gabi. Alam mo, magmasid sa mga bituin." Kahit sa kanyang sariling pandinig, ramdam niyang mahina ang dahilan. Pinagmasdan siya ni Romina, ang kutob ng isang ina ay sumisigaw na may mali. Ang yakap, ang bag, ang kinakabahan niyang galaw, hindi lang ito tungkol sa isang gabi sa ilalim ng mga bituin. "Hindi mo pa kailanman sinabi na magka-camping ka," sabi ni Romina, ang pagkaduda ay tumama sa kanyang boses. Iniiwasan ni Ricardo ang mga mata ng ina. "Ideya ni Angelina yun. Huwag kang mag-alala, inay. Ayos lang kami." Bago pa man siya makapag-usisa pa, isinuong ni Ricardo ang backpack at nagmamadaling lumabas. Isinara ang pinto sa likod niya, isang tunog na may kasamang wakas at nagdulot ng isang matalim at malalim na kirot sa dibdib ni Romina. Ang bahay ay nahulog sa katahimikan. Si Romina ay tumayo doon saglit, tinitingnan ang nakasarang pinto. Ang mga iniisip ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Naglakad siya pabalik sa sala. Ang bawat hakbang ay malakas na umaabot sa sahig. Parang bawat hakbang ay kumakatok sa lumalaking takot sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang naupo, ang mga mata ay walang tiyak na tingin. Ang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa tela ng kanyang damit, parang nagtutulungan upang magkakapit.
Ano ba ang pinaplano mo, Ricardo? Mahina niyang bulong, nahirapang bigkasin ang tanong. Talaga bang iniisip mong umalis? At kung oo, bakit? Ang isipan niya ay nagulo, sinusubukang pagsamahin ang mga pahiwatig na hindi niya pinansin. Ang malalayong ugali, ang hindi pagkakasundo, ang pangangailangan na patunayan ang isang bagay. Dapat nakita ko na muttering niya, ang boses ay may halong pagsisisi. Dapat alam ko na may mali. Ang isip ni Romina na si Ricardo ay tatakas, iiwan ng kanyang tahanan, ang buhay, at siya ay nagdulot ng isang matalim na hindi kayang tiisin na sakit sa kanyang dibdib. Pwede ko ba siyang pinilit ng sobra? Hindi ko ba siya pinakinggan? Tanong niya, ang mga pagdududa ay patuloy na kinakalabit siya. Ano ba ang kayang ibigay ni Angelina na hindi ko kayang ibigay? Habang bumababa ang dilim sa labas, nanatili si Romina sa bintana, tinitingnan ang walang laman na kalsada. Pinasasabi niyang babalik siya, kailangang bumalik siya, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, isang nakakatakot na takot ang nagsusulong. Paano kung hindi na siya bumalik? Habang dumadaan ang gabi, ang dilim ay sumalalay sa mundo, sa labas, at ang pag-asa ni Romina ay dahan-dahang kumupas, lumisan tulad ng usok na tinatangay ng hangin. Paano kung talagang umalis na siya? Paano kung nawala ko siya magpakailanman? Ang mga pag-iisip na ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang bagyong takot at pagsisisi na hindi makapagpahinga. Samantala, si Ricardo at Angelina ay sumakay ng maikling taxi patungo sa isang maliit na inuupahang bahay sa kalapit na bayan, isang lugar na pakiramdam ay isang ganap na ibang mundo. Malayo ito sa mga inaasahan at mga limitasyon na labis na tinatangka ni Ricardo na takasan. Bagaman ang bahay ay simple at may mga palatandaan ng pagkakaroon ng panahon para sa kanila, ito ay isang santuwaryo, isang lugar kung saan maaari nilang itaguyod ang kanilang sariling mga patakaran, malaya mula sa nakaraan. Isang gabi, sa ilalim ng malabnaw na liwanag ng isang ilaw sa kusina, magkasama silang kumakain ng kaswal na pagkain. Ang sandaling iyon ay tahimik, hanggang sa inilagay ni Angelina ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Ricardo. Ang mukha nito ay hindi karaniwang seryoso. Ricardo, kailangan ko sanang sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi niya, nag-aalangan bago huminga ng malalim. Buntis ako. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ricardo na parang isang shockwave. Nagsimula ang kanyang isipan na maguluhan sa mga sinabi niya. Buntis. Ang salita ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang ulo, nagdudulot ng isang alon ng mga emosyon, pagkagulat, takot at kakaibang katahimikan ng pagtanggap. Buntis ka? Ulit niyang tanong, para bang sinasabi ito ng malakas ay makakatulong para maging mas totoo. Magkakaroon tayo ng anak. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang kalituhan ng paghahanda, pananabik at responsibilidad. Si Ricardo, na umalis sa kanyang tahanan na walang iba kundi ang hangaring makalaya, bigla na lang natagpuan ang kanyang sarili na papasok sa isang ganap na ibang buhay. Kinuha niya ang anumang trabaho na maaari niyang mahanap, nag-iipon ng bawat sentimong kinikita. Si Angelina, sa kabilang banda, ay ginawang tahanan ng kanilang simpleng inuupahan. Pinuno ito ng init at kasiyahan para sa hinaharap. Ang buhay na minsan niyang pinapangarap, isang buhay na walang patakaran, walang obligasyon, ay nagbago at naging isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagsimula siyang mangarap tungkol sa paghawak sa kanyang anak sa unang pagkakataon, ng mga gabing walang tulog at ng purong kaligayahan ng pagiging isang ama. Madalas niyang naiisip si Romina sa mga buwang iyon. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Ang pag-iisip na ito ay laging gumugulo sa kanyang isipan, ngunit sa bawat pagkakataon, ang pride ay pumipigil sa kanya na lumapit. Ilang buwan na mula nang umalis siya sa bahay nang hindi nagpapaliwanag.
Isang bahagi sa kanya ang nais ibahagi ang bagong kabanatang ito kay Romina, ngunit ang isang bahagi ay natatakot sa kung anong sasabihin nito o mas masahol pa kung ano ang iisipin nito tungkol sa kanya ngayon. Hanggang sa dumating ang araw, pumasok si Ricardo at Angelina sa ospital na magkahawak kamay, isang halo ng kasiyahan at nerbiyos sa pagitan nila. Pagdating nila, agad na dinala si Angelina sa silid paghahanda at naiwan si Ricardo na naglalakad-lakad sa mga pasilyo. Ang puso ay mabilis na tumibok. Ang oras ay humaba ng matindi. Bawat minuto ay parang isang walang katapusang paghinga. Bawat tunog ng mga hakbang na papalapit, nag-aabang siya ng balita. Pagkatapos, sa wakas, lumabas ang isang doktor na may malugod na ngiti. Congratulations, mayroon kayong malusog na batang lalaki, anunsyo nito. Isang alon ng ginhawa, kagalakan at sobrang emosyon ang dumaloy kay Ricardo. Ang takot, ang pagkabahala, lahat ay nawala sa isang saglit. Pumasok siya sa silid ng ospital at nakita si Angelina na nakahiga, pagod ngunit kumikislap sa kaligayahan. Niyayakap ang isang maliit na buo na nakabalot sa malambot na kumot. Dahan-dahan siyang lumapit, tinitingnan ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Napahinto siya at ang mga mata niya ay napuno ng luha. Perpekto siya, bulong niya, halos hindi kayang pigilan ang pagdagsang emosyon. Ang maliit na buhay na ito, napakaliit at marupok, ay kanyang anak. Ngumiti si Angelina sa kanya, ang pagod ay malinaw, ngunit ang mga mata niya ay kumikislap ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, wala nang ibang bagay na mahalaga. Nagsimula silang magbuo ng pamilya, ngunit pagkatapos, lahat ay nagbago. Isang matalim na alarma ang tumunog mula sa mga makinang nasa tabi ng kama ni Angelina. Ang buong katawan ni Ricardo ay naging malamig. Lumingon siya kay Angelina, ang mukha nito ay naging maputla, ang mga mata ay nagsara. Angelina, tawag niya, ang boses ay puno ng pangamba. Hindi siya sumagot. Ang puso ni Ricardo ay mabilis na tumibok habang hinawakan niya ang kamay ni Angelina. Angelina! Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Dumating ang mga doktor at nurses. Ang lahat ay naging isang kalituhan habang ang medikal na koponan ay mabilis na kumilos. Pinapagalitan si Ricardo at tinutulungan si Angelina. Nakatayo siya na parang frozen. Ang hininga ay mababaw at ang isip ay hindi kayang tanggapin kung anong nangyayari. Ang tunog ng iyak ng kanyang bagong silang na anak ay sumakop sa silid. Isang nakakabasag na eko ng takot at kawalan ng magagawa ni Ricardo. Lumipas ang mga minuto, ngunit hindi tumaas ang mga datos sa makina. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit wala nang nangyari. Bigla, tumigil ang lahat ng paggalaw. Ang mga agitated na boses ng mga doktor at nurses ay nawalan ng tunog. Wala na si Angelina. Ang bigat ng pag-unawa na ito ay parang isang puwersang hindi kayang tiisin ni Ricardo. Ang mga oras na sumunod ay parang hindi totoo. May mga pirma na kailangang ilagay, mga desisyon na kailangang gawin, mga bagay na halos hindi niya kayang intindihin sa gitna ng kanyang kalungkutan. At pagkatapos, sa hindi inaasahang paraan na pagdesisyonan niyang umalis sa ospital, hawak ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Paglabas niya sa pinto, ang mundo sa labas ay parang iba. Dumating siya sa ospital bilang isang tao, ngunit umaalis siya bilang ibang tao. Isa na siyang ama, ngunit mag-isa na siya. Pabalik sa maliit na inuupahang bahay, ang katahimikan ay hindi matiis. Ang pagkawala ni Angelina ay sumakop sa bawat sulok. Nakaupo si Ricardo sa sopa, hawak ang anak sa kanyang mga bisig. Tinitingnan ang maliit na mukha na halos kasing itsura ni Angelina. Bawat maliit na detalye ay isang mapait na paalala ng pagmamahal na kanilang pinagsaluhan, ng buhay na kanilang pinlano at ng hinaharap na tinanggal mula sa kanila. Paano ko gagawin ito nang wala ka, Angelina?
Bulong niya, ang boses ay nahulog. Paano ko magiging ama at ina para sa kanya? Ang maliliit na iyak ng kanyang anak ay nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Sa kabila ng kalungkutan, isang katotohanan ang nanatili. Ang batang ito ay nangangailangan sa kanya. At kahit gaano man kaligaw si Ricardo, isang bagay ang alam niya, kailangan niyang magpatuloy. Pinapangako ko sa iyo, Angelina, bulong niya, ang boses ay matatag. Gagawin ko ang aking makakaya. Mamahalin ko siya, poprotektahan ko siya, at titiyakin ko na lumaki siyang alam kung gaano katatag ang kanyang ina. Habang ang gabi ay dumaan, dahan-dahan niyang inaalog ang kanyang anak, kumakanta ng isang lullaby. Isa na pinili ni Angelina, ilang buwan na ang nakalipas. Ang sakit ng pagkawala ni Angelina ay nananatiling sariwa, isang malalim na sugat na halos hindi pa maghilom. Ngunit sa kanyang mga bisig, hawak niya ang isang bagay na patuloy na nag-uugnay sa kanila, ang kanilang anak. At gayon pa man, pumasok ang pagdududa. Hindi ko alam kung paano maging ama, inamin niya sa tahimik na kwarto. Paano kung hindi ko magawa ito? Paano kung mabigo ko siya? Ang pag-iisip na ito ay kumurot sa kanyang dibdib. Siguro mas mabuti siya sa ibang tao na talagang marunong magpalaki ng bata. Ang ideya ay nakakatakot, ngunit ganun din ang alternatibo. Nakaupo si Ricardo sa dilim, hawak ang anak sa kanyang mga bisig, hinagupit ng pag-ibig at pagdududa, ang pagitan ng pananatili at pagpapakawala. At habang ang gabi ay patuloy na gumugol sa kanilang paligid, alam niya na isang bagay ang tiyak, hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Habang lumilipas ang gabi, si Ricardo ay nakaupo sa katahimikan, binabantayan ang kanyang natutulog na bagong silang na anak. Ang kanyang puso ay isang larangan ng digmaan ng mga emosyon, kalungkutan, pagmamahal at isang napakalaking pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap. Ang pagkawala ni Angelina ay isang sariwang sugat, magaspang at hindi matiis. At ngunit sa kabila ng sakit, naroroon si Nestor, ang kanyang anak, ang huling ugnayan niya kay Angelina. Ngunit gaano man siya kamahal si Nestor, isang hindi matitinag na takot ang bumabalot sa kanya. Kaya ko bang palakihin ang anak na ito mag-isa? Sa ilalim ng malabnaw na liwanag ng isang ilaw, gumawa si Ricardo ng isang desisyon na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa mga nanginginig na kamay, kumuha siya ng panulat at nagsimulang magsulat ng isang liham para sa kanyang ina, si Romina. Bawat salita ay naglalaman ng bigat ng kanyang kalungkutan, ang lalim ng pagmamahal niya kay Nestor, at ang sakit ng pagkaalam na hindi siya magiging ama na nararapat kay Nestor. Ipinahayag niya ang kanyang puso sa papel. Ikinuwento niya kay Romina ang tungkol sa kapanganakan ni Nestor, ang biglaang pagkamatay ni Angelina at ang dilim na bumalot sa kanya mula nang mangyari iyon. Inay, ikaw lang ang tanging tao na nagtitiwala akong mag-alaga kay Nestor, na mahalin at protektahan siya na parang siya ang iyong sariling anak. Isinulat niya, ang mga luha ay bumubura sa tinta. Alam niyang naging ina na si Romina sa kanya at ngayon kailangan niyang gawin ito muli para sa kanyang anak. Pagkatapos makumpleto ang liham, maingat na inilagay ni Ricardo si Nestor sa isang basket na may malalambot na kumot. Tinitiyak na ang kanyang anak ay mainit at ligtas. Pagkatapos, ang liham ay nakapatong sa tabi ni Nestor. Dahan-dahan niyang kinuha ang basket at nagmaneho patungo sa bahay kung saan siya pinalaki. Bawat milya ay tila mas mabigat kaysa sa huling isa. Ang bigat ng kanyang desisyon ay parang isang pabigat sa kanyang dibdib. Isang bahagi sa kanya ang nais magbalik, yakapin si Nestor at hindi napakawalan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na patuloy na naririnig ang mga huling salita ni Angelina, ang kanyang tahimik na pakiusap na protektahan ang kanilang anak, ang siyang nagpapatuloy sa kanya.
Pagdating sa harap ng pintuan ni Romina, lumuhod si Ricardo at maingat na inilagay ang basket sa harap ng pinto. Ang mga daliri niya ay humawak ng matagal sa kumot na nakabalot kay Nestor. Ayaw pa niyang pakawalan. Sana isang araw mapatawad mo ako, anak, bulong niya. Alam kong magiging ligtas ka. At pagkatapos, nang hindi binibigyan ng sarili ng huling sulyap, alam niyang magwawasak siya ng tuluyan. Umalis siya at naglaho sa dilim. Iniwan ang kanyang puso, ang kanyang anak, ang kanyang lahat. Kinabukasan, nang buksan ni Romina ang pinto, natagpuan niya ang basket. Sa una, naguluhan siya. Ngunit nang makita ang liham at magsimula itong basahin, dumating ang kabatiran na parang alon sa dagat. Bawat salita ay isang patalim sa kanyang puso, isang revelasyon ng pagdurusa ni Ricardo, ang kanyang desperadong desisyon at ang sakripisyong ginawa niya para sa hinaharap ni Nestor. Ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang bata sa kanyang mga bisig. Napakaliit, napaka-inosente. O Ricardo, bulong niya, ang puso niya ay punit sa pagkawala ng kanyang anak at ang bagong apo na kanyang natanggap. Hinalikan niya si Nestor at nagbigay ng isang tahimik na pangako. Ingatan ko siya, Ricardo. Mahal ko siya gaya ng pagmamahal ko sa iyo at maghihintay ako lagi para sa araw na babalik ka sa amin. Habang ang unang mga sinag ng araw ay pumasok sa kwarto, inalog ni Romina si Nestor ng dahan-dahan, kumakanta ng lullaby na matagal na niyang hindi kinanta. Sa sandaling iyon, alam niyang ito ay isang bagong simula, isang bagong pag-asa, isang pagmamahal na hindi matitinag. Mula nang matagpuan ni Romina si Nestor sa kanyang pintuan, inalagaan niya ito ng walang alinlangan. Naging ina siya, tagapag-alaga, at ang pinakamahalagang pinagmumulan ng pagmamahal at proteksyon. Ang pagkawala ni Ricardo ay isang sugat na kanyang tinatanggap, ngunit hindi siya pinayagan nitong magtakda ng anuman sa kagalakan ng pagpapalaki kay Nestor. Pagdating ng 5 taon ni Nestor, siya ay isang matalino at masiglang bata, puno ng walang katapusang pagnanasa sa kaalaman at isang nakakahawang tawa na nagdadala ng init sa kanilang tahanan. Marami siyang mga tanong tungkol sa mundo sa paligid niya. Grandma, bakit asul ang langit? O anong nagpapalakas sa hangin? At natutuwa si Romina sa bawat sagot. Palaging pinapalakas ang kanyang pagnanasa sa kaalaman. Hindi lang mga faktang kaalaman ang itinuro ni Romina, itinuro din niya ang mga pagpapahalaga. Ipinakita niya kay Nestor ang kahalagahan ng kabutihan, katapatan at tapang. Nestor, sasabihin niya, tinitingnan ng mga mata ng bata, ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Ibig sabihin nito ay haharapin mo ang iyong takot at gagawin ang tama. Habang pinapalakas ni Romina si Nestor ng pagmamahal, si Ricardo ay nanatiling isang malayong anino sa buhay ng kanyang anak. Hindi siya tumigil sa pagmamasid, palaging nakatago, palaging nasa malayo. Mula sa kaligtasan ng mga gilid, nakita niyang lumaki si Nestor, nakita ang kanyang tawa, ang kanyang sigla, ang kahawig ni Angelina. At bagaman ito ay nagbigay ng kagalakan sa kanya, lalong pinalalalim nito ang sakit sa kanyang puso. Ipinapaalala niya sa sarili na ginagawa niya ang tamang bagay. Masaya siya, ligtas siya. Iyon ang mahalaga, sinigurado niya sa sarili. Ngunit kahit ilang ulit pa niyang ulitin ito, ang walang laman sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nais niyang yakapin si Nestor, sabihin ang katotohanan, maging isang ama. Ngunit pinigilan siya ng takot, ang takot na kamuhian siya ng kanyang anak dahil sa iniwan siya na hindi niya maiintindihan. Isang hapon, habang nagmamasid mula sa malayo habang naglalaro si Nestor sa parke, napansin ni Ricardo ang kanyang sarili na nawawala sa mga iniisip. Patawarin kaya ako? Malalaman kaya niya kung gaano ko siya kamahal?
Ang mga tanong na ito ay tumatagos sa kanyang isip, ngunit nanatili siyang tahimik, nakatago sa likod tulad ng dati. Si Romina rin ay nagdadala ng mga sariling takot. Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang sabihin kay Nestor ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit paano niya ito gagawin nang hindi sinisira ang puso ng bata? Paano niya ipapaliwanag ang pagkawala ni Ricardo nang hindi masisira ang mundo na kanyang itinayo para kay Nestor? Ngayon ay 15 taon na si Nestor. Hindi na siya isang walang alalahaning bata, kundi isang teenager na may hindi matitinag na espiritu at lumalaking pangangailangan para sa kalayaan. Ang kanyang dati-dating walang katapusang pagnanasa sa kaalaman ay naging matigas na pagtutol, at ang kanyang kagustuhang magtago mula sa mga patakaran ay nagdulot ng mga madalas na argumento kay Romina. Ang kanilang ugnayan ay nanatiling matibay, ngunit naging mas madalas ang kanilang alitan. Isang mainit na hapon ng tag-init, isa na namang argumento ang naganap sa kusina. Si Nestor, ang mga braso ay nakatikom, ang mga mata ay puno ng determinasyon, ay nakaharap kay Romina. "Lola, kailangan kong umalis. Lahat sila ay pupunta. Bakit hindi mo lang ako pagkatiwalaan?" Si Romina ay huminga ng malalim. Ang kanyang pagkabahala ay kitang-kita. "Nestor, hindi tungkol sa pagtitiwala. Tungkol ito sa kaligtasan. Ang festival na iyon ay hindi angkop para sa edad mo. May mga bagay doon, mga bagay na ayaw ko sanang mailantad ka." Nagdismaya si Nestor, ang frustration ay tumindi. "Palagi mo akong tinatrato parang bata. Kaya ko naman mag-isa." Ang puso ni Romina ay sumakit. Alam niyang darating ang araw na ito, ang araw na magsisimulang magtulak si Nestor laban sa mga limitasyong inilagay niya. Ang araw na hahanapin ni Nestor ang kalayaan tulad ng ginawa ni Ricardo. "Nestor," mahinhin niyang sinabi, "hindi ko gustong kontrolin ka. Gusto ko lang na maprotektahan ka. Sobra na ang nawala ko. Hindi ko kayang mawalan ka pa." Si Nestor ay nag-atubili. Nakita ang damdamin sa mata ng kanyang lola. Ngunit ang kanyang kabataan ay malakas at hindi siya handang umatras. Si Romina ay huminga ng malalim, naramdaman na higit pa ito kaysa tungkol lang sa festival. May mas malalim pang dahilan. At alam niyang malapit nang dumating ang oras na kailangan niyang sabihin kay Nestor ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Hindi lang niya alam kung handa na siya. At higit sa lahat, hindi rin siya sigurado kung handa na siyang magbigay. "Pero lolo, 15 taon na ako. Alam ko na kung paano alagaan ang sarili ko. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" Ang boses ni Nestor ay puno ng frustration, ngunit sa ilalim nito ay isang tahimik na pakiusap para sa pag-unawa, hindi lang permiso. "Gusto ko lang ng kaunting kalayaan, pagkakataon na gumawa ng sarili kong desisyon." Pinagmasdan ni Romina ang kanyang apo, nakikita ang lumalaking kalayaan nito at ang mga eko ng kanyang ama sa matigas nitong postura. "Pinagkakatiwalaan kita, Nestor. Ang mundo sa labas lang ang hindi ko kayang pagkatiwalaan," sabi niya ng mahinahon. Naiintindihan niya ang pangangailangan nito na mag-explore, ngunit ang takot na mawalan siya, na may mangyaring masama na wala siyang kontrol, ay nagbigay sa kanya ng takot na bitawan si Nestor. Habang ang emosyon ay umabot na sa sukdulan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Nestor. Pumutla ang mukha nito at hinawakan ang kanyang tagiliran, nagngangalit sa sakit. "Grandma," mahina niyang bulong, ang boses ay halos isang bulong lamang. "May mali, masakit." Agad na tumalon si Romina at dinaluhan siya. "Nestor, anong nararamdaman mo? Sabihin mo kung anong masakit, anak." Ang takot ay sumakop sa kanyang boses habang pinapanood siya na yumuko. Ang katawan ay matigas sa sakit. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang ambulansya.
Sa ospital, in-diagnose ng mga doktor si Nestor na may acute kidney crisis, isang kondisyong namamana na hindi niya alam na nakuha mula sa kanyang ina, si Angelina. Ang revelasyon ay tumama kay Romina tulad ng isang alon. Naalala niyang binanggit ni Ricardo ang sakit sa bato ni Angelina sa liham nito, ngunit hindi niya akalain na ito ay magpapakita sa anak. Habang nakaupo siya sa waiting room, si Romina ay nakipaglaban sa pagsisisi. Bakit hindi ko sinabi sa kanya? Bakit ko itinago ang katotohanan tungkol sa mga magulang niya? Baka kung sinabi ko, mas handa siya sa sandaling ito. Sa kanyang kama sa ospital, si Nestor ay unti-unting bumangon nang tinitingnan si Romina. Ang mga mata ay puno ng takot at kuryosidad. "Grandma," sabi ng doktor, ito ay namamana. "Alam mo ba?" Mahina ang boses, may pag-aalinlangan, naghahanap ng kasagutan. Hinawakan ni Romina ang kamay ni Nestor na pagtanto na dumating na ang sandali na matagal niyang iniiwasan. "Nestor, may mga bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong ina at ama. Isang kwento ng pagmamahal, pagkawala at sakripisyo. Pero higit sa lahat, pag-asa. At nagsimula ito sa akin, sa iyo, at sa isang desisyon na nagbago ng buhay nating lahat." Malalim na huminga si Romina, pinipilit na maging matatag bago niya ipahayag ang katotohanan na matagal na niyang itinago. "Ang iyong ama, si Ricardo, ay katulad mo, puno ng pangarap, puno ng apoy. Ngunit nakipaglaban din siya, gumawa siya ng mga desisyong mahirap, mga desisyon na naglayo sa kanya sa atin." Ang mga mata ni Nestor ay kumislap ng mga halo-halong emosyon, kuryosidad, kalituhan at kahit galit. "At ang nanay ko?" Ngumiti si Romina ng mahina kahit na nanginginig ang kanyang boses. Si Angelina ay isang kamangha-manghang babae, mabait, matatag at puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kanila ni Ricardo, Nestor. Ngunit pagkatapos mong ipanganak, nagkaroon siya ng mga komplikasyon. Hindi siya nakaligtas. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa kwarto. Mahirap nilunok ni Nestor ang bigat ng mga salitang iyon. "At ang tatay ko, bakit niya ako iniwan? Ayaw ba niya sa akin?" Ang boses niya ay medyo naputol, isang masakit na kahinaan ang lumitaw. Hinaplos ni Romina ang kamay ni Nestor. "O Nestor, hindi ganon. Gusto ka ng tatay mo higit sa lahat, ngunit bata pa siya at natatakot at inisip niyang ang pinakamagandang paraan para protektahan ka ay ilagay ka sa pangangalaga ko. Hindi siya nawala dahil hindi ka niya mahal, iniwan ka niya dahil masyado kanyang minahal." Naglabas si Nestor ng isang malalim na hininga. Ang kanyang isipan ay puno ng mga emosyon na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok ang doktor sa kwarto na may seryosong ekspresyon. "Kailangan nating pag-usapan ang mga opsyon para sa paggamot ni Nestor," sabi ng doktor, tinutok ang mga salita kay Romina. Dahil sa kanyang kondisyon, ang kidney transplant ang pinakamahusay na hakbang. Ang puso ni Romina ay parang tinapakan. Ang pag-iisip na kailangan ni Nestor ng operasyon ay nakakatakot. Ngunit wala siyang magagawa. Ang kinabukasan ni Nestor ay nakasalalay dito. Ang waiting room ay naging bilangguan para kay Romina habang ang oras ay dumaan ng matagal. Bawat segundo ay isang walang katapusang paghihintay. Ang kanyang isipan ay tumakbo sa bawat posibilidad, bawat takot, bawat pag-asa. Matutulungan ba si Nestor sa transplant? Magiging maayos ba siya? At pagkatapos, bumalik ang doktor. Ang ekspresyon niya ay iba na, may tahimik na ginhawa sa kanyang mga mata. "Nakita namin ang kapareha," anunsyo ng doktor. "Makakakuha si Nestor ng kanyang kidney transplant." Ang mga luha ng pasasalamat ay dumaloy mula sa mga mata ni Romina. Sino ang nag-donate?" Tanong niya, nagmamadali upang malaman kung sino ang nagligtas sa buhay ng kanyang apo. Nag-aatubili ang doktor. Ang nag-donate ay nais manatiling hindi kilala.
Nagkunot ang noo ni Romina. Hindi kilala? Sino ang magtutulungan ng ganong paraan para iligtas si Nestor at hindi ipakita ang sarili? Nang makapasok siya sa silid ni Nestor pagkatapos ng operasyon, ang ginhawa ay sumakop sa kanya. Maputla si Nestor, ngunit tumitingala ng matatag, ang dibdib ay umaangat at bumababa ng maayos. Isa kang mandirigma, Nestor. Bulong niya, pinapawi ang kanyang buhok ng mahinahon. Alam kong malakas ka. Naggalaw si Nestor, ang boses ay mahina ngunit matatag. Tapos na ba? Mabubuti pa ba ako? Opo, anak! Pinanatag siya ni Romina. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ligtas ka na! Habang ang mga araw ay lumipas at unti-unting bumalik ang lakas ni Nestor, si Romina ay nanatiling nasa kanyang tabi. Pinapanood siyang gumaling, pinapanood siyang lumaban. Ngunit isang tanong ang patuloy na umuukit sa kanyang isipan, sino ang nag-donate? Sa ibang lugar, si Ricardo ay nakaupo mag-isa, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw mula sa isang malayo. Ginawa niya ang kanyang ipinangako, pinrotektahan ang kanyang anak, kahit na mula sa malayo. Nang malaman niyang kailangan ni Nestor ng transplant, walang alinlangan. Agad siyang nagpa-test at nalaman niyang siya ay isang match. Isa itong bagay na kaya niyang gawin para sa kanyang anak, isang paraan na maari pa rin siyang maging bahagi ng buhay ng anak kahit hindi ito malaman ni Nestor. Hindi niya sinabi kay Romina, hindi siya nagpakita kay Nestor. Ligtas siya at malusog, bulong ni Ricardo sa sarili. Iyon ang pinakamahalaga. Ngunit sa ilalim, isang tanong ang patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan. Sapat na ba iyon? Sa ospital, si Romina ay nakaupo sa tabi ng kama ni Nestor. Hawak ang kanyang kamay habang siya ay natutulog. Ngayon, may higit pa siya kaysa apo. Meron siyang batang lalaki na hinarap ang pagsubok at lumabas ng mas malakas. At bagamat hindi niya alam, nasa mga anino, ang ama ni Nestor ay patuloy na nanonood, patuloy na nagmamahal, patuloy na naghihintay para sa araw na magkaroon siya ng lakas ng loob upang bumalik. Habang patuloy na nagpapagaling si Nestor, naging isang inspirasyon siya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang kanyang lakas sa harap ng pagsubok ay nagdulot ng higit pang pagkakaisa sa kanyang pamilya. Pinaalala sa kanila na ang pagmamahal ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat na mas malalim pa kaysa sa pisikal. Dumating din ang araw na siya ay pinayagang umalis sa ospital. Nang humakbang siya palabas ng pinto at muling tinanggap ang sikat ng araw, pakiramdam niya ay tinitingnan niya ang mundo gamit ang bagong mga mata. Puno ng posibilidad, puno ng buhay. Nakatayo si Romina sa kanyang tabi, may ngiti ng pagmamalaki sa mukha. Nagtagumpay ka, Nestor, magkasama nating nagawa, sabi ni Romina. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng saya. Hindi ko ito magagawa nang wala ka, Grandma, sagot ni Nestor, mahigpit na niyayakap ang kamay ni Romina. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng sakit. Ito ay tungkol sa tibay, tungkol sa pamilya at tungkol sa hindi matitinag na mga ugnayan ng pagmamahal na maggagabay sa kanila anuman ang mangyari sa hinaharap. Patuloy na nagpasalamat si Romina sa hindi kilalang donor na nagbigay kay Nestor ng pangalawang pagkakataon. Hindi alam kung gaano kalapit si Ricardo sa kanyang desisyon. Sa loob ng operating room noong araw na iyon, nagtrabaho ang medical team ng may kahusayan at pag-aalaga upang matiyak ang tagumpay ng transplant. Kasama sa team si Nurse Marisol, isang bihasang saksi ng parehong milagro at pagluha. Binantayan niya si Nestor, tinitiyak na maayos ang lahat ng proseso. Habang papalapit na ang mga huling sandali ng operasyon, ang tensyon sa silid ay napalitan ng isang tahimik na ginhawa. Binantayan ni Marisol ang mga vital signs ni Nestor at nagbigay siya ng isang maliit na ngiti.
sabay na nagpalitan ng titig ng kasiyahan sa mga surgeon. Isa na namang milagro ngayon, naiisip ni Marisol, pagkatapos nang si Nestor ay nagpapahinga na sa recovery room, pinayagan si Romina na pumasok at makita siya. Ang kanyang pagmulat ng mga mata, unti-unting bumabangon ay nagdulot ng isang matinding alon ng emosyon sa kanya, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata habang hawak ang kamay ni Nestor. "Magaling siya, Mrs. Romina," tinitiyak ni Marisol nang may mainit ng ngiti. "Tagumpay ang operasyon, napakatatag niya, lahat kami ay sobrang proud sa kanya." Tumango si Romina, masyadong puno ng pasasalamat upang magsalita. Ngunit pagkatapos, si Marisol na nagtatangkang makipag-usap ng casual ay hindi sinasadyang nabanggit ang isang katotohanan na magbabago ng lahat. "Talagang kamangha-mangha," sabi ni Marisol. Ang tono ay magaan. Ang isang ama na mag-donate ng kidney ay laging pinakamahusay na match. Bihirang makakita ng ganitong perfect na pagkakasunduan. Nabigla si Romina. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng kidlat. "Ano ang sinabi mo?" Ang boses ni Romina ay nanginginig. Ang ama ni Nestor, si Ricardo, imposible. Hindi siya nandyan, hindi siya bumalik. Agad na napagtanto ni Marisol ang kanyang pagkakamali. "Oh, inisip ko na alam mo, ang anonymous donor ay ang ama ni Nestor. Pasensya na, dapat hindi ko ipinagpalagay." Umupo si Romina, ang kanyang mundo ay parang umiikot. Si Nestor, na mas gising na, ay iniangat ang mga mata sa kanyang lola. "Ang tatay ko," bulong niya, ang boses ay puno ng hindi pagkakasundo. Ang revelasyon ay nagdulot ng mga alon ng pagdududa, kuryosidad, at isang bagay na parang pag-asa na dumaloy sa kanya. Umalis sila ng ospital na araw na iyon na may higit pang mga tanong kaysa sagot. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Nestor, ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ama ay patuloy na bumigat sa kanya. Buo niyang pinaniwalaan na iniwan siya ni Ricardo, ngunit nalaman niyang pinagmamasdan siya mula sa malayo, naghihintay para sa sandali na makakatulong siya sa pinakamahalagang paraan. Naghalo ang pagkalito at pasasalamat kung inaalala niya ako ng sapat upang iligtas ang buhay ko. Isang gabi sinabi ni Nestor kay Romina, bakit hindi niya ako inaalala ng sapat upang manatili? Bakit hindi siya bumalik mas maaga? Bumuntong hininga si Romina, naghahanap ng tamang mga salita. Laging mahal ka ng tatay mo, Nestor. Ngunit nahirapan siya sa kanyang sariling sakit. Inisip niyang ang pinakamagandang paraan para protektahan ka ay iwan ka sa pangangalaga ko. Nagkunot ang noo ni Nestor. Hindi ko maintindihan. Bakit ako protektahan mula sa sarili niyang sakit? Nais ni Romina na may sagot siya na makakapagpagaan ng sakit ni Nestor. Hindi palaging tama ang mga desisyon ng tao, lalo na kung sila ay naliligaw. Ngunit ang mahalaga ngayon ay kung anong mangyayari sa susunod. At pagkatapos, para bang narinig ng universo ang kanilang pag-uusap, gumawa si Ricardo ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Pumili siya na bumalik sa bahay, isang tahimik na hapon nang makuha ni Ricardo ang lakas ng loob na maglakad pabalik sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Si Romina ay nasa hardin, nawawala sa mga iniisip nang makita niyang may papalapit na tao. Pumintig ang puso ni Romina nang makilala siya. "Ricardo," bulong niya, isang halo ng gulat at hindi paniniwala sa kanyang tinig. "Inay," nag-atubili siya, ang mga mata ay tumingin sa lupa. "Kailangan ko makipag-usap sa iyo." Nakatayo si Romina, ang mga emosyon ay sumabog, galit, kalungkutan, at sa kanyang pagkagulat, isang bahagyang ginhawa. "Iniwan mo kami," sabi niya, ang boses ay halos pabulong. "Iniwan mo siya, iniwan mo ako." Tumigas ang lalamunan ni Ricardo. "Alam ko, hindi ko inaasahang mapatawad mo ako, pero kailangan kong makita ka.
Kailangan kong subukan ipaliwanag. Hinahanap ni Romina ang mga mata ni Ricardo, naghahanap ng batang lalaking pinalaki niya ng anak na nawala sa kanya. At si Nestor? Tanong niya sa wakas, naisip mo ba siya? Nararapat siyang malaman ang katotohanan, nararapat siyang makilala ang kanyang ama. Nailabas ni Ricardo ang isang mahina na buntong hininga. Tama ka, gusto kong makita siya, hindi ko lang alam kung gusto niya akong makita. Ito na ang oras mo, sabi ni Romina ng matatag. Hindi na ito ang desisyon mo. Nang bumalik si Nestor mula sa paaralan araw na iyon, pinaupo siya ni Romina. May isang tao dito na nais makipag-usap sa iyo, sabi niya ng maingat. Isang tao na may utang na usapan sa iyo. Ang mga mata ni Nestor ay kumislap ng pagkaunawa bago pa niya marinig ang mga salita. Hinigop niya ang kanyang hininga. Siya ba iyon? Tumango si Romina. Pero nasa iyo na, Nestor. Hindi mo kailangang makipag-usap sa kanya kung ayaw mo. Nag-atubili si Nestor pagkatapos ay huminga ng malalim. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya. Pagpasok ni Nestor sa sala, naghihintay si Ricardo. Ang makita ang kanyang anak ng malapitan pagkatapos ng mga taon ay gumawa ng kanyang hininga. Si Nestor ay may mga mata ni Angelina. Ngunit si Nestor ay tumayo ng matigas, ang postura ay protektado. Bakit ngayon? Tanong niya. Bakit ka bumalik ngayon? Iniharap ni Ricardo ang kanyang mata kay Nestor. Ang boses ay puno ng emosyon. Dahil nagkamali ako, Nestor, at ayokong maging dahilan ito ng pagkasira ng buong buhay natin. Ang mga braso ni Nestor ay nanatiling nakatikom, ngunit may isang bagay sa ekspresyon niya na naging malambot. Akala mo ba na basta sabihin lang yon ay ayos na lahat? Bumuntong hininga si Ricardo. Hindi ko inaasahan na magbabago ang lahat sa isang iglap. Gusto ko lang ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay mo kung papayagan mo ako. Tahimik na tumahimik ang pagitan nila. Pagkatapos, tinanong ni Nestor ang isang tanong na pinakakatakutan ni Ricardo. Naalala mo ba ako? Ang boses ni Ricardo ay naputol. Araw-araw. Si Romina na nakamasid mula sa malayo ay nakita ang isang bagay na nagbago sa pagitan nila. Hindi pa ito pagpapatawad, hindi pa. Ngunit ito ay isang simula. Paglubog ng araw na iyon, ang pamilya na matagal nang naputol ay naglakad ng mga unang hakbang tungo sa pagpapagaling. Hindi ito magiging madali. Marami pang mga tanong, mga sugat na kailangang paghilumin. Ngunit sa wakas, natagpuan nilang muli ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. At minsan, sapat na yon upang magsimula muli. Nestor, alam ko na wala ng anuman ang maaari kong sabihin para maibalik ang nakaraan. Nawalan ako ng direksyon, nawalan kita, at nawalan ako ng lahat ng maaari sana nating maging. At para doon, taos-puso akong humihingi ng paumanhin, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng emosyon. Hinaplos ni Nestor ang mata ni Ricardo, pinapakinggan ang bawat salita, ang bawat piraso ng tapat na pagkakahayag sa boses nito. Matagal ko nang gustong maintindihan, gusto kong malaman kung bakit ka umalis. Aminin ni Nestor, ang boses ay tahimik ngunit puno ng malalim na pagnanasa sa katotohanan. Bumuntong hininga si Ricardo, ang bigat ng kanyang nakaraan ay parang nagiiwan ng matinding pabigat sa kanyang mga balikat. Natakot ako, Nestor. Natakot ako na hindi ko magiging sapat, na mabibigo kita tulad ng pagkabigo ko sa iyong ina. Ngunit hindi kailanman naging dahilan ang takot. Dapat sana ay nanatili ako. Dapat sana ay nandyan ako para sa iyo. Ang kanilang pag-uusap ay nagbukas ng mga piraso ng sakit, pagsisisi at pag-asa na parang isang maselang sinulid na hinahabi ang bawat bahagi upang pagdugtungin sila. Bawat salita ay naging tulay ng pag-unawa,
ang galit ay nagiging malapit sa pagpapatawad. Habang nagsasalita si Ricardo, nakita ni Nestor ang higit pa sa isang ama na nawawala. Nakita niya ang isang amang nabibigatan ng pagkakasala, isang lalaking nagtatangkang muling magbalik. At sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maniwala sa posibilidad ng pagpapagaling. Gusto ko ring subukan, sabi ni Nestor, ang boses ay matatag. Gusto kong makilala ka, bumuo ng isang bagay na totoo. Hindi ito magiging madali pero sa tingin ko mahirap din ito para sa'yo. Gayunpaman, handa akong magsikap dahil matagal ko nang pinangarap magkaroon ng pamilya at sa tingin ko mayroon tayong pagkakataon. Isang gabi habang ang araw ay dahan-dahang lumubog sa horizon, ang ginto nitong liwanag ay bumangon sa veranda, nagtipon sina Romina, Ricardo at Nestor sa isang tahimik na kapayapaan. Ang sandaling iyon ay simple, ngunit puno ng kahulugan na mas mahirap ipaliwanag kaysa sa mga salita. Tiningnan ni Romina ang dalawa, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng init at kasiyahan. Ang sandaling ito, tayong tatlo na magkasama, hindi ko inisip na mabubuhay pa ako para makita ito. Ngunit ngayon, ang puso ko ay puno ng kapayapaan. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng kanyang ina, pinipisil ito ng mahinahon. Ibinigay mo sa akin ang higit pang biyaya kaysa sa nararapat ko, ang pagpapatawad na ibinigay mo sa akin. Ang tanging maibabalik ko lang ay ang parehong pagpapatawad kay Nestor. Si Nestor na nakatingin sa kanila ay ngumiti. Pinagtanungan ko ang sarili ko buong buhay ko kung ano ang pakiramdam magkaroon ng ama. Ngayon, hindi ko na kailangang magtanong. Nandito tayo, magkasama, at yun lang ang mahalaga. At sa ganitong paraan, ang isang pamilya na matagal nang nabasag dahil sa panahon at pagsisisi ay muling nagkabalikan. Si Ricardo na hindi na tinutukoy ng nakaraan kundi ng pagmamahal na handa niyang ipaglaban. Si Romina ang hindi matitinag na haligi ng lakas na nagbigay daan sa kanila kahit na sa kanilang pagkawala. At si Nestor ang tulay na nagbuklod sa kanila na nagpapatunay na ang pagmamahal kahit gaano pa katagal ay may kapangyarihang magpagaling. Hindi perpekto ang kanilang kwento at hindi laging magiging madali ang daraanan nila. Ngunit magkasama, handa na silang harapin ang anumang hinaharap na darating. May pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa ng mga bagong simula. Dito nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan upang patuloy naming maibahagi ang mga kwentong puno ng puso tulad nito araw-araw. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Makikita tayo sa susunod na video.